Magsisimula ang kwento sa eksenang makikitang halos nagpapahinga na ang lahat ng slashers matapos ang mahabang labanan. Kitang-kita ang pagod sa kanilang mga mukha pero malinaw rin na nalampasan nila ang isa sa pinakamapanganib na gabi. Sa gitna nito, ipinaliwanag na nagtanong si Cholsa kay Arimin kung nalinis na rin ba ang mga zombie sa itaas ng pader. Ipinaliwanag naman ni Arimin na oo, lahat ng slashers ay lubos ng napagod, pero sa kabila nito ay nagawa pa rin nilang mapanatiling ligtas ang pader. Ilang sandali pa, dumating si Jingo Park at ipinakita ang kanyang pagkilala sa nagawa ng ating bida. Dahil dito, napangiti na lamang si Cholsa, halatang nakahinga ng maluwag matapos ang lahat ng pinagdaanan. Subalit hindi nagtagal, bigla na lamang napaupo si Cholsa, dahilan upang agad na magtaka ang mga nasa paligid. Dito ipinaliwanag ni Jongwahan ang kalagayan niya na hindi lamang siya lumaban sa malaking digmaan, kundi siya rin ang tumapos kay Suho Jang, at pagkatapos noon ay bumalik pa upang pumatay ng ilang daang zombie mag-isa. Ayon sa kanya, hindi nakatakataka kung bakit bumigay ang mga binti nito. Idinagdag pa na kailangan agad na kumuha ng doktor mula sa lungsod dahil hindi maaaring hayaang mamatay ang isang taong nakaligtas sa napakaraming zombie dahil lamang sa impeksyon sa sugat. Ilang sandali pa, makikita na binabalutan ng doktor ang braso ni Cholsa na nabalian sa labanan. Matapos maitali ang benda, ipinaliwanag ng doktor na pansamantala pa lamang iyon at sapat lang para hindi lumala ang kondisyon niya. Dahil dito, makikitang nakahinga ng malalim ang ating bida, tila sinusubukang pakalmayan ang sarili. Subalit ipinaliwanag din ng doktor na kahanga-hanga ang tibay ng mga slasher, ang mga tinamong sugat ni Cholsa ay sapat na para mawala ng malay ang karaniwang tao, pero nagawa pa rin niyang tapusin ang buong laban. Gayunpaman, nilinaw ng doktor na kailangan pa rin niya ng mas maayos na gamutan at dapat siyang madala agad sa pinakamalapit na ospital. Ipinaliwanag na sinabi ni Cholsa na tapos na ang lahat, subalit agad itong tinutulan ni Jingo Park. Dahil dito, malinaw ang pagtataka ng ating bida sapagkat para sa kanya ay wala na si Suho Jang at tuluyan na ring nawala ang banta ng mga zombie. Dito naman ipinaliwanag ni AJ yung na ang dahilan kung bakit hindi pa tapos ang lahat ay dahil sa nagawa ng ating bida na siya ang nagbuklod sa lahat ng taong iyon at nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na lumaban. Idinagdag pa niya na hindi matatapos ang laban hanggat hindi niya personal na sinasabi sa kanila na tapos na ang digmaan at maaari na silang bumaba sa tungkulin nila. Sumingit naman si Arimin at ipinaliwanag na mas mabuting gawin iyon mula sa itaas upang hindi na kailangang bumaba pa. Ayon sa kanya, hindi na kailangan ng magagarbong salita o espesyal na talumpati, sapat na ang sabihin ang totoo, dahil lahat ng iyon ay naghihintay na marinig mismo mula sa taong nag-udyok sa kanila na lumaban. Pagkatapos ay ipinakita na naghahanda na ang ating bida. Makikita ang maraming taong nagtipon at tahimik na nakaabang, hinihintay ang sasabihin niya. Sa gitna ng tensyon, napalingon si Cholsa kay Arimin at agad itong tumango habang bahagyang ngumingiti, isang malinaw na senyales na oras na para magsimula. Ipinaliwanag na sa kanyang pananalita, hindi niya kayang ideklara ang ganap na tagumpay. Masyado raw maraming buhay ang nawala sa laban at kahit ang itinuring nilang kalaban ay isa ring biktima ng sitwasyon. Kaya sa halip na sabihing sila ay nagwagi, ipinunto niya na ang mahalaga ay nagawa nilang protektahan ang lungsod at ang mga taong umaasa sa kanila. Ang ilan ay lumaban para sa kanilang pamilya, ang iba para sa lungsod, at mayroon ding lumaban para sa sarili, ngunit sa huli, nagawa nilang ipagtanggol ang lahat. Dahil dito ay sumabog sa saya ang buong lugar. Paulit-ulit na isigaw ng mga slasher ang pangalan ng ating bida. May ilan pa ang nagbiro na sobrang tapat ng kanyang pananalita kaya halos magtunog katawa-tawa, dahilan upang ipagmalaki ni Jaehyun na si Cholsa ang kanyang mentor. Patuloy ang sigawan at papuri mula sa mga tao. Samantala, ipinakita na tila nakahinga na ng maluwag ang ating bida, tapos na ang tungkuling kailangan niyang gampanan. Lumapit si Arimin at ipinahiwatig na sa wakas ay tapos na ang lahat. Dahil dito ay napangiti na lamang si Cholsa bago ipaliwanag na kailangan na siyang dalhin sa ospital dahil lumalala na ang kanyang sugat. Kasabay nito ay ipinaliwanag na ang mabangis na labanan sa Gijang na kumitil sa buhay ng daan-daang slasher ay tuluyan ng natapos. Pagkatapos ng digmaang iyon, nagbago ng malaki ang takbo ng buhay sa Busan. Ang lahat ng politikong nasa kapangyarihan noon ay napatay sa bunker, kaya kinailangang magluklok ng mga bagong leader upang pumalit sa kanila. Dahil dito, natural na hinanap ng mga partidong pampulitika ang mga bayani ng digmaan upang magsilbing kinatawan. Sa ganitong paraan pumasok sina Jingo Park at Jaehyung Choi sa Kongreso. Maaaring sabihin ng iba na hindi sapat ang dalawang tao para baguhin ang mundo, ngunit ang kanilang presensya sa loob ng Kongreso ang nagsilbing hudyat ng isang bagong yugto. Matapos mawalan ng kapangyarihan ng sandatahang lakas, ipinagkatiwala ng pamahalaan sa mga slasher ang lahat ng misyong may kinalaman sa mga zombie. Itinatag din ng Slasher League HQ upang formal na suportahan at pamahalaan ng mga ito. Karamihan sa mga slasher at operator na naghahangad ng mas matatag na trabaho ay lumipat sa Slasher League HQ, kung saan kinilala ng patas ang kanilang mga nagawa at kakayahan. Gayunpaman, may ilan pa ring piniling huwag magtiwala sa gobyerno, at ang iba naman ay ayaw mapabilang sa anumang organisasyon.
Dahil dito, ipinagpatuloy nila ang pagtatrabaho bilang mga freelancer o sa ilalim ng mga pribadong korporasyon. At pagdating naman sa ating bida, ipinakita na pinili niyang magbakasyon muna upang pag-isipan ang lahat ng nangyari at kung ano ang susunod na landas na tatahakin niya. Habang ipinapakita si Cholsa na may hawak na pala, makikitang sinimulan niyang ayusin ang sariling bahay. Buong maghapon siyang nagtrabaho hanggang sa umabot ang ginagawa niya ng hapon. Pagsapit ng gabi, makikitang nagpapahinga na siya habang umiinom. At ipinaliwanag na nagawa na niya ang lahat ng matagal na niyang gustong gawin sa sarili niyang tahanan. Sa sandaling iyon, bigla siyang napalingon. Ipinakita na sa kanyang isipan ay tila naroon ang kanyang kapatid na nagpapaalam at nagsasabing babalik din ito balang araw. Tahimik lamang niyang pinanood ang anyong iyon hanggang sa tuluyan itong mawala. Pagkatapos nito, ipinaliwanag na may isang mabigat na pasyang ibinahagi ni Cholsa, isang bagay na ikinagulat ng lahat ng nakarinig. Doon ay inilahad na balak niyang pumunta sa Seoul dahilan upang magtaka ang lahat sa kanyang desisyon. Ipinakita na para sa iba, ang Seoul ay isang lugar na halos imposible ng puntahan dahil sa dami ng zombie at sa hirap na dinaanan nila noon kahit makarating lamang sa Uljen. May ilan na inisip na baka may kaugnayan ito sa pagpapalawak ng negosyo habang ang iba naman ay lantaran ng nagsabing napakadelikado ng plano. Dito ay ipinaliwanag ng ating bida na hindi ito tungkol sa negosyo. Dahil dito, may mga nakahinga ng maluwag, lalo na ang mga ayaw ng muling mapasama sa ganoong uri ng laban. Subalit agad ding ibinunyag ni Cholsa na tuluyan na siyang magre-retiro mula sa pagiging slasher, isang pahayag na lalong ikinagulat ng lahat. Lalong naging palaisipan ng kanyang desisyon, lalo na't ang Seoul ay kilalang puno pa rin ng mga zombie. Sa halip na ipaliwanag pa ng mahaba, ipinakita ni Cholsa ang liham na iniwan sa kanya ni Chil Sam Kim. Doon niya ipinaliwanag na may isang pangakong kailangan niyang tuparin at higit sa lahat nais niyang hanapin ang kanyang pamilya. Dito ay ipinaliwanag na tuluyang winidro ni Cholsa ang lahat ng perang kanyang kinita. Ibinenta niya ang mga shares niya sa kumpanya at tinipon ang lahat ng perang dapat sa kanya kasama na ang kompensasyon para sa pakikipaglaban kay Suho Jang. Ipinakita rin na ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian maliban sa bahay bago siya nagtungo upang makipagkita kay AJ-ong. Makikita na malungkot si AJ-ong nang mapagtanto niyang tuloy na ang pagpunta ni Cholse sa Seoul. Tahimik lamang na tumango ang ating bida bilang tugon, tanda ng kanyang matibay na pasya. Ipinakita rin na tinanggap ni AJ-ong ang desisyong iyon kahit mabigat sa loob. Pagkatapos nito, inilabas ni AJ-ong ang isang briefcase. Doon ay ipinakita na puno ito ng maraming cure, higit pa sa karaniwang halaga ng mga ito. Ipinaliwanag ni AJ-ong na iyon ang mga cure na hinihingi ni Cholsa at binanggit din na mas sobra ang ibinayad niya kaysa sa aktwal na halaga ng mga iyon. Dito ay ipinaliwanag ng ating bida na hindi na niya kailangan ng sukli. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga cure at ang natitirang pera ay nais niyang gamitin upang makabuo ng mas abot kayang cure para sa lahat. Dahil dito, agad niyang kinuha ang mga cure. Bago pa siya tuluyang umalis, binanggit ni AJ-ong na nais malaman ng lahat kung kailan siya aalis dahil marami ang gustong sumama sa kanya. Ipinaliwanag niya na may mga taong handang sumunod kay Cholsa kahit saan pa ito magpunta. Dahil malaki ang utang na loob nila sa kanya kahit si AJ-ong mismo ay isa doon. Ngunit ipinaliwanag ng ating bida na hindi niya maaaring isama ang iba. May iniwan sa kanyang hiling ang matanda at alam din niyang mas malaking grupo ay mas madaling makakaakit ng mga zombie. Ipinakita rin na mas pinili niyang harapin ito ng mag-isa lalo't may kanya-kanya ring responsibilidad ang mga naiwan. Sa kabila nito, pabirong binanggit na magiging ayos sana kung may maglilinis ng kanyang bakuran paminsan-minsan. Bago tuluyang maghiwalay, binalaan siya ni AJ-ong na huwag mamatay dahil wala na siyang sisingilin kung mangyari iyon. Dahil dito, napangiti na lamang si Cholsa at ipinakita na buo na ang kanyang loob sa pag-alis. Sa paglipas ng panahon, makikita na narating na nina Cholsa at Arimin ang pader ng Gijiang County. Dito ay ipinakita ang pag-aalala ni Arimin kung kakayanin ng kanyang boss ang paglalakbay ng mag-isa. Ipinaliwanag naman ni Cholsa na hindi na siya ang dating pinaglilingkuran ni Arimin at hiniling niyang tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan. Dahil dito, hindi na agad nakasagot si Arimin. Ilang sandali pa, ibinigay ni Arimin ang kanyang helmet kay Cholsa, bagay na ikinagulat ng ating bida. Ipinaliwanag ni Arimin na iyon ay bilang pagnanais niya ng kaligtasan at swerte para kay Cholsa. Ipinakita rin na iniaalok niya ang scooter upang mas mapadali ang paggalaw ng ating bida at tiniyak na hindi na iyon problema dahil sobra-sobra na ang natanggap niyang kabayaran noon. Kasabay nito, iniunat ni Cholsa ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Arimin. Dito ay ipinaliwanag ng ating bida na ngayon lamang niya napagtanto na hindi pa siya nakakapagpasalamat. Inilahad niya na hindi siya makararating sa kinalalagyan niya ngayon kung wala ang tulong ni Arimin. Dahil dito, napangiti si Arimin habang inaalala ang lahat ng mabibigat na pagsubok na kanilang pinagsamahan. Makikita ring mahigpit niyang kinamayan ang ating bida bilang tugon. Ipinaliwanag niya na hindi rin magiging posible ang lahat ng iyon kung wala si Cholsa at ipinakita ang kanyang paghanga at pagmamalaki sa mga nagawa ng ating bida.
Ipinayo rin ni Armin na oras na para umalis si Cholsa dahil mas magiging delikado ang pakikipaglaban sa mga zombie kapag lumubog na ang araw. Pagkatapos nito, makikita na papalayo na ang ating bida habang nagkakasabay ang kanilang mga ngiti, tanda ng paggalang at pasasalamat sa isa't isa. Bago tuluyang umalis si Cholsa, ipinakita ang hiling ni Arimin para sa isang ligtas na paglalakbay. Dito ay ipinaliwanag na matagal na panahong walang nakakita muli kay Cholsa matapos ang araw na iyon. Gayunpaman, ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ng sino man na natalo siya ng mga zombie. Kasabay nito, makikita na pagsapit ng gabi ay natutulog ang ating bida habang sa umaga naman ay patuloy niyang nililinis ang mga zombie sa bawat lugar na kanyang dinadaanan. Walang katapusan ang kanyang paglalakbay patungo sa Seoul, walang tigil sa pakikipaglaban, walang pahinga. Hanggang isang araw ay narating niya ang isang lokasyon na may iisang kwarto. Pagpasok niya roon, makikita niya ang isang babaeng zombie. Agad niyang naalala na ito ang anak ni Chil Sam Kim. Dahil dito, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na ginamit ang cure upang gamutin ito. Sa isang iglap, nakabalik ito sa pagiging tao. Lumipas ang panahon. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang litrato ng pamilya ni Chil Sam Kim, bigla siyang napalingon at doon niya napagtanto na natupad na niya ang pangako sa matanda, mailigtas ang kanyang pamilya. Dahil dito, hindi niya napigil ang mapangiti. Ngunit sa kalayuan, bigla siyang nakakita ng makapal na usok. Agad niyang tinungo ang pinanggagalingan nito. Makikita si Cholsa na maingat na nagmamasid sa paligid nang biglang may isang lalaking masayang bumati sa kanila. Pagsapit ng gabi, makikita ang isang maliit na kampo. Masaya ang lahat, nagkakainan at nagtatawanan habang tahimik lamang itong pinagmamasdan ni Cholsa. Ilang sandali pa, bigla siyang napalingon. Doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha, isang babaeng halos kamukha ng kanyang ina. Tila agad siyang nakilala ng babae kahit gaano pa katagal ang lumipas. Bumagsak ang luha nito habang ang ating bida ay tila naguguluhan pa rin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mahigpit na siyang niyakap ng babae. Kinabukasan, sa harap ng buson, biglang nagbukas ang isang shipping container. Makikita roon na naroon ang ating bida kasama ang mga taong kanyang iniligtas. Masayang sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, napangiti na lamang ang ating bida habang masayang sinabi, "I'm back." Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento. Dito nagtatapos ang kabanatang ito, ngunit asahan ninyo, marami pang bagong kwento ang susunod. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba para samahan ninyo ako sa susunod nating adventure. Maraming salamat sa inyo, mga kabute.